Sa ilalim ng whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mas pinalakas ng Bureau of Customs ang crackdown laban sa agricultural smuggling. Target ngayon ng BOC at NBI ang mga utak at tiwaling opisyal sa likod ng natuklasang 35 milyong pisong halaga ng iligal na sibuyas at bawang sa Nueva Ecija. Narito ang report. Sa impormasyong nakuha ng National Bureau of Investigation, sinalakay ng magkasanib na puwersa ng Bureau of Customs, NBI, PNP at Philippine Coast Guard ang dambuhalang cold storage facility na ito sa Nueva Ecija. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang saku-sakong agricultural products gaya ng sibuyas at bawang na nakasalansan hanggang kisame. Nang buksan ng isa pang selyadong silid, tumambad ang mas marami pang gulay. Ang lahat ng ito, smuggled at illegal. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, marami silang red flag na nakita sa mga produkto. Binigyan namin ito ng WSDO, yung Warrant of Seizure and Detention, dahil meron discrepancies kaming nakita. Yung mga Netherlands, nakadeklara na galing China. So kaya yan ay red flag sa atin. Kaya dun sa information na nakuha natin, inaksyonan din natin kagad. Dahil yung discrepancy na yun, red flag yan. Ibig sabihin, hindi tama yung dineklara, maaaring mas mababa yung kanilang babayaran at may mga health issues na tayong dapat bantayan. Plus, may mga volume na binabantayan kasi per country. So, may mga discrepancies kaya ito na red flag. Sa tala ng customs, binubuo ito ng mahigit 6,000 sako ng yellow onion mula sa Netherlands. Galing naman sa China, ang mahigit 1,000 sako ng yellow onions, mahigit 3,700 na sako ng red onions, mahigit 12,000 sako ng bawang. Sa kabuuan, 35.4 million pesos ang halaga nito. Dahil sa dami ng mga nasabat, pasok ito sa pinakamabigat na parusa sa batas. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakumpirma ang iligal na bentahan ng gulay matapos ang kanilang test buy nitong nakarang Abril. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, modus ng sindikatong i-hoard ang agricultural products at kontrolin ang paglabas ng supply para manipulahin ang presyo sa merkado. Kapag anihan ng sibuyas at inilabas yung mga smuggled na sibuyas, bumabagsak yung presyo. Subalit, kapag naman walang inani, nag-hoard or nag-i-imbak unnecessarily yung mga nag-smuggle, paglabas naman ng presyo at paglabas naman ng sibuyas, sa mas mataas na presyo naman. So yung timing, binabagsak ang presyo, pag anihan, tinatamaan, nabibiktima yung ating mga magsasaka. Kapag naman walang anihan, itatiming naman ng mga hoarders, ilalabas sila sa merkado yung sibuyas sa mas mataas, so nagkakaroon sila ng mas mataas na tubo, kawawa rin naman ang ating mga mamimili. Hindi lang mga operator ng warehouse ang papanagutin ng mga otoridad sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Tinitignan din ng BOC at NBI ang posibleng pakikipagsabwatan ng ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nag-issue ng mga peking permit. Meron na kaming mga nakitang ilang kamalian na maaring magturo na tutumbok doon sa mga tao na responsibilidad dito, kasama na yung mga opisyal ng gobyerno na mayroong pagkukulang sa pag-i-issue ng tamang mga permit para mangyari ito. Tutumbukin natin, hindi lang kung sino yung gwardiya o mga helpers dito sa warehouse, hanapin natin sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI kung sino nasa likod nito. Ang pumondo, ang mga maaring kawani ng pamahalaan na nagbigay ng maling permit o maling inspeksyon upang magkaroon ng ganitong problema. Isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang mga nakumpiskang gulay upang malaman kung ligtas pa itong kainin ng publiko. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, bahagi ito ng mas pinalakas na crackdown ng gobyerno laban sa mga sindikato na sinasabotahe ang ekonomiya at nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka. Mahigpit ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na para sa kapakanan ng ating mga kababayang magsasaka ay higpitan yung pakikipaglaban natin sa agricultural smuggling. Nakita nyo naman, kaliwat kanan yung ating pakikipaglaban sa mga smugglers. Nahuhuli natin kaliwat kanan.
Kaugnay sa balitang yan, pinuri ni Senador Kiko Pangilinan ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation matapos makumpiska ang nasa 35.4 million pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled na sibuyas, bawang at iba pang agricultural products. Ayon kay Pangilinan, patunay ang operasyon na seryoso ang pamahalaan sa pagprotekta sa mga magsasakang Pilipino at pagtitiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Binigyang diin din ng senador na ang bawat operasyon kontra agricultural smuggling ay tulong upang mapanatili ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda habang napoprotektahan ang lokal na produksyon ng pagkain. Dagdag pa niya, mahalagang mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na pag-aangkat dahil nakakaapekto ito sa kita ng mga magsasaka at sa kakayahan ng bansa na matustusan ang sariling pangangailangan sa pagkain.